Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns, Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. ASEC Dumlao, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ASEC Del. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, ASEC, para sa kaalaman ng lahat, ano po itong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program? And ano po ba yung layunin ng programang ito? Well, ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty ay isa po sa banner program ng Interagency Task Force on Zero Hunger. Isa po itong convergence program na naglalayong labanan yung kagutuman, tiyakin yung food security, and bawasan po yung kahirapan, lalong-lalo na sa mga urban and rural communities. Sa pagpo-promote po natin ng food and nutrition security, linilink po natin yung mga community-based organizations. Yan po yung mga farmers organizations, fisher organizations, mga sustainable livelihood program associations, gayon din yung mga agrarian reform beneficiary organizations sa mga prospective markets. And nagpo-provide tayo ng credit assistance para masuportahan ang kanilang food production, processing, and gayon din yung kanilang distribution. Kabilang na po dyan yung pagcapacitate sa kanila para maging kwalipikadong service provider sila sa mga feeding programs ng ating pong pamahalaan. Ang Department of Social Welfare and Development ang nangunguna po dito sa EPAP and nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. As I've mentioned, it is a convergence program, ASEC Deal. Ma'am, ano po ang eksaktong role ng DSWD sa programang ito at ano-anong mga ahensya ng gobyerno ang kasama ng DSWD sa implementasyon ng programa? Magandang hapon, Maminya. No? Ang DSWD po bilang lead agency ng EPAP program ang nagpapatupad ng supplementary feeding program, yung ating sustainable livelihood program, paghahatid din po ng mga disaster response management programs, and pagbibigay ng supply ng pagkain sa mga kliyente po natin sa ating mga residential care facilities. And sa pamamagitan din po ng EPAP program, nagko-contribute ang DSWD sa pagsisikap po ng ating pamahalaan na makamit yung seguridad sa pagkain and nutrition and mabawasan yung kahirapan, gayon din yung pagwakas ng kagutuman at malnutrition. Ngayon po, ang EPAP, binubuo ito ng 28 agencies ng ating pamahalaan and 2 international organizations. Yan po yung Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Food Program. At ilan po sa mga ahensya na kasama ng DSWD ay ang Department of Agrarian Reform, ang Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, gayon din po ang Department of Education, ang Department of Health, DOST, DTI, NAPSI, nandyan din po ang NIA, and ang TESDA, ang POPCOM, Land Bank of the Philippines, and the Development of Bank of the Philippines. So yan po yung ilan sa mga ahensya and partners ng DSWD na kasama po natin sa pagpapatupad nga po ng EPAP. ASEC, bilang lead agency ng Task Force Zero Hunger, ano po yung mga programa na naipatupad para i-promote yung food and nutrition security sa bansa? Ang DSWD po, bilang chair nga ng Interagency Task Force on Zero Hunger, tayo po yung nangangasiwa upang patuloy yung suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa National Food Policy na siya rin namang nagpapatibay ng pagpapatupad ng harmonized efforts upang wakasan nga po yung kagutuman sa ating bansa. In fact, sa katatapos lamang na Program Convergence Budgeting for Fiscal Year 2025, pinangunahan po ng DSWD yung pagsisiguro na lahat ng program ng bawat member agency ng IATF Zero Hunger na meron pong kinalaman sa food and security ay may kaakibat na pondo
para sa darating na 2025 implementation. Kahapon nga lamang po, April 23, na-present na po ito sa DBM during the technical budget hearing. Dahil nga po, sabi natin, this is a convergence program and all government agencies who are members of the group ay may mga ambag na mga programa. Kinakailangan po talaga na matiyak natin na ang mga ito ay may kaakibat na pondo for the coming year to ensure yung maayos na pagpapatupad ng convergence program. ASEC Irene, paano po ba yung koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng mga programa? Well, of course, napakahalaga, no, Ma'am Nina, yung ating coordination with the local government units. Their participation, of course, is very vital. So, bilang ahensya na may mga programa patungkol sa feeding programs, Secretary Rex Gatchalian actually nagpalabas ng memorandum. This was late last year, and hinihikayat nga po ng lahat ng regional offices sa pagre-rekomenda na dapat lahat ng local government units gamitin yung negotiated procurement community participation para po sa implementation ng DSWD feeding programs na merong pong LGU fund transfer. So pamamagitan ng negotiated procurement community participation, direkta po nating nalilink yung mga maliliit na mga community-based organizations na maging supplier po sa ating mga feeding programs. And ito yung nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makilahok din po sa mga government procurement feeding programs. Marami po sa ating mga provincial, city, municipalities ang nakilagda po, no, nag-forge ng Memorandum of Understanding para nga po may isa katuparan yung strategy na ito and matiyak na ma-implement yung mga feeding programs na may participation ng ating mga CBOs. Sa darating naman po na Mayo, magsasagawa rin ang EPAP ng planning workshop para po sa implementation ng ating supplementary feeding program sa ating mga centers and residential care facilities. Lalahukan din ito ng ating mga municipal social welfare development offices nationwide. Gayon din po yung mga piling partners natin, no, dun sa EPAP para maisaayos natin, no, o mailatag din yung mga implementation measures nga po nitong EPAP. ASEC Irene, pagdating naman po sa pribadong sektor, paano po ba kayo nakikipag-ugnayan para doon sa pagpapatupad ng mga polisiyang may kinalaman sa EPAP? Well, ASEC Dale, tama, no. Aside from the local government units, mahalaga din yung ating participation sa mga private organizations. Kanina nabanggit ko, no, yung grupo ay meron ding mga international development partners who are part of this. Noon pa man po, hinihikayat na yung ating private sector na lumahok sa ating EPAP program upang mas mapalawak din po yung ating program implementation. Sa ngayon, isa sa mga pribadong sektor na katuwang ni EPAP at nagbibigay ng tulong sa ating mga community-based organizations ay yung pong Mahitana Foundation sa Region 12. Sila po ay tumutulong sa atin sa pagsasagawa ng ating mga meetings and other activities related to EPAP, and napakahalaga po nung nagiging ambag nila. Of course, continuous yung ating ring coordination with other private organizations para mahikayat po natin sila na mag-participate. Sa pamamagitan din na pag-advocate on what the EPAP program is, nakakatiyak po tayo at umaasa, of course, na other private organizations would be encouraged to participate as well. Now, yung mga private sectors na nais pong tumulong, na lamanan po natin at wakasan yung kagutuman at kahirapan, maaari po silang lumagda ng Memorandum of Understanding or Agreement through our Regional Program Management Office na matatagpuan naman po sa ating mga regional offices nationwide. That's it, Dale. ASEC, ano naman po yung mga hakbang ng DSWD para masustain ang epektibong pagpapatupad ng programang ito? Ma'am Nina, napakahalaga po, and we really value the issuance of the Memorandum Circular number 47
This was issued lamang po noong April 19. Ito po yung nagpapa-strengthen ng implementation ng EPAP program. And this is really an effective way upang masustain natin yung implementation because it encourages nga po the participation of all government agencies at naghihikayat sa not only sa national government but also doon sa mga government-owned and controlled corporations, sa mga local government units and the private sector to support the program. Idagdag din dito na hinihikayat nga po yung mga iba pang mga government agencies who are also implementing feeding programs na gamitin nga po yung negotiated procurement bilang mode para magbigay ng pagkakataon sa mga maliliit na community-based organizations or mga kooperatiba na lumahok at sila rin ay kumita at makapag-ambag din dito sa objective natin na wakasan nga po yung kahirapan, yung kagutuman and malnutrition. Asek Irene, lumabas po sa pinakahuling survey ng Okta Research Group na bumaba ang self-rated poverty at self-rated hunger sa unang bahagi ng taong 2024. May pahayag na po ba ang DSWD rito? Yes, Asek Del, kami po sa DSWD ay natutuwa sa naging resulta nga po ng tugon ng masa na isinagawa po ng Okta Research. Ayon nga po sa survey, mayroong 42% o halos 11.1 million na pamilyang Pilipino na ikinoconsider yung kanilang pamilya bilang mahirap nitong first quarter ng 2024. And this was may pagbaba po ito, mula po doon sa naitalang survey noong namang pong December 2023. Nakikita po natin na yung pagbaba ng porsyento na ito ay malaki ang naiambag na ang mga ipinapatupad na programa ng DSWD. Kabilang po dyan yung Walang Gutom 2027, which is a flagship program of the Marcos administration, na wakasan nga po yung o pababain yung bilang ng mga pamilya na nagugutom or who are experiencing food insecurity. Sa pamamagitan po ng pag-scale up natin ng program na currently we are at around 3,000 beneficiaries in 5 pilot implementation areas, and if this year we will be scaling that up to 300,000, nakikita natin na mas marami pa pong mga pamilya ang magbe-benefit and really could be assisted para nga po bumaba o ma-address yung kanila pong current situation. Aside from the Walang Gutom, nabanggit ko nga yung dyan sa supplementary feeding program and of course the other programs that are being implemented by the agency that is in relation also to the implementation of the EPAP. So, nakikita po natin, Asek Del, na nag-gain ng traction yung mga isinasagawa po nating mga programa at serbisyo. And this actually motivates and further drives the DSWD, particularly the Angels Inventes, para lalo pang pagsumikapan yung pagpapatupad po ng mga programa at serbisyo that would really address hunger and poverty. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Maraming salamat, Asek Dale and Ma'am Minya, at magandang tanghali po sa ating lahat.